Isang gabi habang tahimik ang paligid, ay nakaupo ka sa harap ng tindahan. Hawak ang isang yosi, habang pinapaandar naman ang barkada mo, yung lumang cassette player. Tumugtog ang intro ng Huling El Bimbo. Sabay-sabay kayong tumahimik, parang automatic, dahil ang lahat ay nagbalik sa sari-sariling alaala nung hindi pa uso ang Spotify, YouTube, o kahit MP3. Panahon ng mixtape, gig flyers, at Enyo 107. Ito ang mundo natin noon. Buhay banda to, at hindi to glamoroso. Basa ng pawis ang t-shirt mo, amoy usok ang buhok mo, pero ang saya mong sumisigaw sa harap ng entablado habang umaatungal ang gitara ng paborito mong banda. Kung lumaki ka sa panahon ng dekada 90, malamang may iniiyak kang kanta ng River Maya, may kinabisa kang kanta ng Dayut, at may gitara kang binili gamit ang baon mong inipon ng ilang buwan. At kung hindi ka man tumutugtog sa banda, siguradong may kakilala kang laging bitbit ang gitara sa likod kahit saan siya mapunta. Ito ang kwento ng isang eksenang hindi na basta-basta mababalikan. Hindi siya mainstream, hindi siya para sa lahat, pero sa mga taong naging parte nito, banda man o tagapakinig, isa lang ang masasabi: iba yung buhay banda noon. Kaya naman ngayon babalik tayo sa panahon ng tunay na tugtugan, gig culture, cassette era, Enyo 107, underground scene. Lahat yan pag-uusapan natin. Walang script, walang filter. Isa itong pagbabalik tanaw sa mundo ng 90s OPM rock scene. Pero paalala lamang po, dahil kung meron mang hindi nabanggit na banda, lugar, o karanasan na bahagi rin ng inyong alaala ng 90s OPM scene, wag po kayong mag-atubiling i-share sa comment, dahil ang lahat ng kwento ay mahalaga. Mag-uumpisa tayo sa cassette culture, ang tunay na tunog ng 90s. Bago pa man ang mga playlist sa cellphone o auto-download sa streaming apps, may mga panahon na ang buong musika mo ay kasya lang sa isang maliit na plastic na kahon. Oo, ang cassette tapes. Yan ang pinakamahalagang yaman ng isang musikero o fan ng 90s. Lahat ng mahal mong kanta ay naka-rewind sa tape. Minsan pa ulit-ulit mong pinapatugtog hanggang magkakalas-kalas na ang magnetic strip. Ang pagbili ng cassette ay isang seremonyas. Dahil hindi ka lang basta bumibili, namimili ka ng buong karanasan. Yung iba dumidiretso sa mga tindahan ng musika o Odyssey. Yung iba naman, sa bangketa lang, naghahanap ng paboritong banda na naka-pirate pero malinaw ang tunog. Pero kung seryoso ka talaga sa OPM, bibili ka ng original, yung may lyric sheet sa loob, may thank you note ng banda, at may art na pinaghirapan. Isa sa pinakanakakamiss na parte ay yung paggawa ng mixtape. Isang 90 minutes blank tape ang kayang maglaman ng buong kwento ng buhay mo. Sa side A, nakalaan para sa lungkot. Sa side B naman ay para sa moving on. Yung tipong pipiliin mong mabuti ang pagkakasunod-sunod ng kanta, parang soundtrack ng love life mo. Minsan ginagawa mo yan para sa sarili mo, pero kadalasan, para yan sa crush mong hindi mo masabi na gusto mo siya. Ibibigay mo ang tape, tapos sasabihin mo, pakinggan mo ha, sana magustuhan mo. At syempre hindi mawawala ang recording mula sa istasyon ng radyo. Nung panahon na yon, nakaabang ka sa Enyo 107 o LA 105.9. Hawak ang tape recorder. Ready kang i-press ang record button sa eksaktong segundo na tumutugtog ang paborito mong kanta. Minsan, nasasapawan pa ng DJ voice yung intro, pero ayos lang. Ang importante nakuha mo yung kanta. Dito ay ikaw mismo ang gumagawa ng download mo, real time. Pero hindi lang ito tungkol sa pagkolekta ng kanta. Ang cassette tape ay passport ng kultura. Dito mo maririnig ang demo ng isang bagong banda na nai-record lang sa kwarto nila. Minsan nakabootleg ka ng gig na pinapasa-pasa sa tropa. At ang tape ang mismong underground channel, DIY, raw, pero totoo. Ang tape din ang paraan para makarating sa malalayong probinsya, ang tunog ng Maynila. Sa isang baryo sa Bicol, maririnig mo ang demo ng indie punk band mula sa Cubao. Sa isang kwarto sa Ilocos, may nakikinig sa unang version ng kanta ng Dayut. Yan ay dahil sa isang kopyang ginawa na kinopya ulit at kinopya pa ulit. Ngayon, isang pindot na lang ang musika, pero noon, may effort, may paghihintay, may pagmamahal sa bawat kanta kasi pinaghirapan mo to bago marinig.
At bawat liko ng tape, para kang lumilikha ng sariling kwento o soundtrack ng panahon na hindi na mababalik. Kung ang kaset ang pisikal na puso ng musika noon, ang radyo naman ang kaluluwa. At sa mga batang 90s na lumaki sa gitna ng bagong tunog, isang estasyon lang ang maituturing na templo ng bagong tugtugan, ang Enyo 107. Sa isang panahon na dominado ng love song at ballad ang FM station, may isang frequency na bigla na lang pumunit sa katahimikan ng gabi, ang 107.5 sa dial. Pero para sa amin ay hindi lang ito numero. Ito ang frequency ng panibagong henerasyon. Ang Enyo 107 ang naging boses ng mga kabataang naghahanap ng bago, ng totoo at kakaiba. Hindi ito radyo ng masa, walang papaya dance dito, walang novelty. Ang meron lang, distortion, live drums, tunog kalye na may Pinoy na angas. Dito mo unang narinig ang mga kanta ng Eraserheads, River Maya, Wolfgang, Yano, Greyhounds, Razorback at marami pang iba. Dito sila unang tumugtog bago sila naging mainstream, bago sila nilapitan ng malalaking label. Pero hindi lang musika ang hatid ng Enyo. May personalidad ang bawat DJ. Si Such and Joey, Mayrin Academia, Francis Brew. Sila ang mga kaibigan mong late mong kausap habang ginagawa mo yung homework o pinapakinggan mo habang umiiyak sa heartbreak. May kalokohan, may depth at may passion silang lahat para sa OPM rock. Hindi scripted, hindi manufactured, pero totoo. Isang beses lang sa isang taon nagsasama-sama ang buong eksena sa pinakaabangang event sa buong OPM rock scene, ang Enyo Rock Awards. Hindi ito pasosyal, hindi ito red carpet. Ito ang gabi ng mga tunay. Dito ay makikita mong magkakatabi ang mga rockstar at mga fans. Walang VIP. Lahat equal, may beer, may ingay, at higit sa lahat may respeto. Ang Rock Awards ay naging legit na batayan na tagumpay para sa isang banda. Hindi dahil bumenta ang album, kundi dahil kinilala ka ng komunidad. Parang sinasabi ng buong eksena, "Uy, napansin ka namin, malupit ka." At para sa isang bandang nagsimula lang sa jamming sa garahe, yun ang pinakasolid na reward. Ang isa pang paborito ng lahat ay ang special segment ng Enyo. Merong Indaro. Ito ay para sa indie bands. Off the Records para sa album reviews. At Midnight Countdown, kung saan hinihintay mong pumasok sa top 10 ang paborito mong banda. Bawat gabi may dahilan para makinig. Bawat gabi may bagong tunog na sumasabog sa airwaves. Pero ang tunay na magic ng Enyo 107, hindi nila tayo tinuruan kung ano ang pakinggan. Hinayaan nila tayong tuklasin ito. Hindi nila sinabing ito ang uso. Bagkus sila ang naging platform para sa tunog na ayaw ng iba. Alternative, grunge, punk, metal, ang lahat ay welcome. Sa ngayon ang New 107 ay parte na ng kasaysayan. Isinaraman ang opisyal na istasyon noong 2010, buhay pa rin ito sa alaala ng bawat batang tumangkilik ng bagong tugtugan, sa bawat batang sinabihan ng magulang na wala kang mararating sa banda pero pinanindigan, sa bawat batang natutong magmahal sa musika, hindi dahil sikat ito, kundi dahil ito ang totoo. Iba ang tibok ng puso kapag nasa gig ka noong 90s. Hindi ito concert na may smoke machine, ticket scanner o LED walls. Walang pa VIP pass o front row booking. Kung gusto mong mapunta sa harap, agahan mo. Kung gusto mong marinig ang banda, ilapit mo sa sarili mo ang speaker. At kung ayaw mong masapol ng stage dive, alerto ka dapat palagi. Ito ang eksena sa Club Dread, Mayrix, Kalye Bar, at iba pang lugar na naging buhay OPM rock. Bawat venue may sariling kwento, sariling amoy, sariling tunog, mainit, madilim, mausok, siksikan. Pero sa gitna ng lahat ng yon, nandun ang musika, andun ang mga tunay na tao. Sa Club Dread, hindi mo kailangan ng pangalan, basta may dala kang gitara at tapang, pwede kang sumalang. Ang maganda sa Club Dread, malinaw ang prinsipyo nila. Ito ay isang venue para sa mga sumisibol na talento ng Pinoy rock. Hindi ito para sa mga tumutugtog ng puro cover. At lalong hindi ito para sa top 40 hits. Ang gusto nila, ikaw mismo, ang original mong tugtugin. Ang bago,
Ang totoo, ang exciting. Dito may lugar ang musikang galing sa puso mo mismo. Pero wag ka, dahil kung hindi ka handa, mapapahiya ka rin. Dahil yung audience dito, hindi nagpapatawad. Sanay sila sa galing at marunong silang pumalakpak kung deserve mo. At kung hindi, tahimik lang sila at yun ang mas masakit. Sa Mayrix naman sa Recto, doon naman nagkakasama-sama ang medyo experimental. Mga bandang gumagawa ng sarili nilang genre o yung galing sa art school na may halong jazz, poetry at noise. Pero kahit gaano ka weird, basta may passion ka, tatanggapin ka nila. Karaniwan ang lineup sa gig ay 3 hanggang 6 na banda. Minsan may kilala ka, minsan hindi. Pero ayos lang kasi ang goal ay makadiskubre ng bago. Bawat banda may sariling fans. Pero sa loob ng bar, isang pamilya lang kayo. May respeto, may sabayang sigawan, may palakpakan kahit wala pang pangalan yung banda. Yung mga tunay na banda kid noon, alam ang drill. Dala ang gitara, ang effects, may t-shirt na lagpas pa sa laba. Minsan pawis na mula sa trabaho o sa school, galing pa ng Pasig, gig sa QC. Minsan walang pamasahe pa uwi, pero bahala na. Ang mahalaga makatugtog o makapanood. Sa likod ng bar, makikita mo ang mga tambay na hindi lang basta fans. Sila'y nagpo-photocopy ng gig, flyers, nagsushoot gamit ang camcorder video, naglalagay ng poster sa UP o sa cubicle ng school. Sila ang muscle ng eksena, hindi visible, pero sila ang dahilan kung bakit gumagalaw ang eksena. At hindi lang ito tungkol sa tugtugan, ito ay tungkol sa komunidad. Minsan may mosh pit, minsan may open mic, minsan may sunugan ng tula sa pagitan ng set ng banda, minsan may nagsasampalan ng opinyon sa harap ng bar. Pero pagkatapos ng gabi, magkaibigan pa rin sila. Walang social media para i-promote ang gig. Minsan flyers lang sa photocopy o kaya yung papel lang na ipinapasa sa UP Sunken Garden. Minsan pa nga sulat kamay lang na may tara gig tayo mula sa notebook ng kaklase. Pero pagdating mo sa venue, punong-puno at ang lahat ay nandun para sa parehong layunin, ang musika. At yung mga banda, hindi yan umaarte, hindi yan nagpa-fashion. Tumutugtog sila kasi wala silang choice, kasi yun lang ang tapat sa loob nila. At habang pinapawisan sila sa entablado, habang sinisigawan mo yung lyrics na halos hindi mo naman maintindihan, alam mong parte ka ng isang bagay na totoo. Kung sa Enyo 107 mo narinig ang mga bagong tunog o bagong musika at sa Club Dread mo sila napanood ng live, sa ilalim ng underground mo sila totoong nakilala. Ito ang mundo ng mga banda na hindi mo pa naririnig sa radyo. Hindi mo nabibili sa mall at hindi mo pa nakikita sa TV. Pero kung naging parte ka nito, alam mong mas totoo sila kaysa sa lahat. Ito ang eksena ng punk, hardcore at metal sa Pilipinas noong 90s. Ang mga grupong hindi lang tungkol sa tunog, kundi sa paninindigan. Mga bandang may sign imbes na press kit, may Xerox flyers imbes na billboard, at ang higit sa lahat, may mensahe, hindi lang sa melody. Sa underground scene, hindi mo kailangan ng record label para mapakinggan. Gumawa ka lang ng sarili mong demo, kahit 4 na kanta lang, tapos ipapasa mo yan sa mga tropa. Para bang ginagawa mong kasangkapan ang DIY ethic o do it yourself, ika nga. Dahil kung di mo gagawin para sa sarili mo, walang gagawa para sa'yo. Yung zines, ang newsletter ng eksenang to. Minsan kulay putit itim lang ang print, pero grabe kung makasulat. May mga review ng gig, may tula, may protesta, may kwento. Dito mo nga maririnig ang boses ng hindi binigyan ng boses sa mainstream. Ito ang tunay na underground journalism. Walang sponsor, walang filter. At sa musika ay matatawag talagang mas raw, mas mabilis at mas galit. Pero hindi ito basta ingay lang. May laman, may dahilan, gaya ng Woods, Dead Ends, Betrayed, Bad Omen, Philippine Violators, mga bandang tila sumisigaw ng saloobin ng buong sektor ng lipunan. Galit sa katiwalian, galit sa sistema, at galit sa tahimik na pagtanggap. Hindi lang sa Maynila ito nangyayari, sa Cebu, Davao, Baguio, may mga sariling eksena ang bawat lugar. May mga bahay na ginagawang venue. May mga bakanting lote na nilalagyan lang ng amps at ilaw. Pagtatanghal,
na literal na itinayo ng kamay ng mga kabataan para lang marinig ang sarili nilang tinig. Minsan, ang stage nila ay basketball court. Ang ticket ay donasyon lang. Ang mga audience ay tropa lang at mga tambay sa kanto. Pero pag tumugtog ang banda, parang may lindol. Lahat sabay-sabay. Walang sikat, walang star. Lahat pantay-pantay. Ang lyrics, diretso, wala nang paligoy-ligoy. Mga kantang tumama sa gobyerno, sa kultura ng consumerism, sa bulok na sistema ng edukasyon, o sa simpleng hirap ng buhay. Ang musika ay protesta, ang musika ay pagkakaisa, at higit sa lahat, ang musika ay pag-asa. Ang mga banda sa underground, hindi nila layunin ang sumikat. Kaya nga underground eh. Pero kung titignan mo ngayon, sila ang naging pundasyon ng tunog o musika na meron tayo. Lahat ng banda na napapanood mo sa mainstream ngayon ay minsang tumungtong din sila rito sa maliit na entabladong amoy beer at pawis sa gitna ng hanay ng mga tropang walang pakialam kung sino ka. Ang samahan ng underground noong 90s ay hindi lang bahagi ng kasaysayan ng OPM dahil sila ang puso kasi dito mo mararamdaman ang tunay na kalayaan. Kalayaan sa tunog, kalayaan sa pag-iisip, kalayaan sa pagiging ikaw. At sa bawat tape na pinapatugtog, sa bawat lyrics na isinulat, sa bawat gig na itinayo ng sariling pawis, buhay na buhay pa rin ang apoy. Hindi ka kailangan tumugtog sa banda para matawag na tunay na bahagi ng eksena. Ang pagiging OPM fan noon ay isang uri ng pagkamulat. Hindi mo lang natutunan kung paano gumanda ang tugtugan. Natutunan mo rin kung paano pakinggan ang sarili mong damdamin. Maraming kanta noon ang naging salamin ng pinagdadaanan ng mga kabataan. Pamilya, pag-ibig, pagkalito, galit sa mundo. Kaya nga sa bawat linyang isinisigaw mo sa gig, parang inilalabas mo yung lahat ng hindi mo masabi kahit kanino. Hindi mo man sila nakakausap, hindi mo man sila nakikita araw-araw, pero alam mong naiintindihan ka ng banda. At bilang tagapakinig, yun ang pinakamahalaga. Sa ngayon ay napakadaling makinig ng musika. Isang pindot lang, isang swipe, kahit bagong kanta, kahit lumang tugtugin, lahat nasa palad mo na. Pero minsan, habang pinapakinggan mo ang bagong tunog ng henerasyon na to, mapapaisip ka rin eh. Iba pa rin talaga noon. Hindi dahil mas magaling sila, hindi dahil mas matalino ang lyrics, hindi dahil mas malupit ang production, kundi dahil tunay. Wala silang filter, walang auto-tune, walang algorithm. Ang meron lang, mga taong naniniwala na ang musika ay hindi negosyo, kundi paninindigan. Ang buhay banda noon hindi lang basta eksena. Isa siyang samahan, isa siyang buhay, isang mundong binuo ng pawis, sigaw at pakikiisa. Alam naming hindi kayang isama ang lahat sa isang video. Pero kung may banda, gig o alaala na gusto nyong idagdag, open po ang comment section para sa inyong komento. Dahil bahagi rin kayo ng kasaysayang ito. Hanggang dito na lamang po mga tropa, mga kaibigan. Salamat po sa inyong pakikinig. God bless sa ating lahat. No hates. Respeto. Tugtugan lang.